Wala ko sa anting-anting ko. Wala ka ba sila na may anting-anting ko? Wala. Bawal sa amin yung anting-anting. No? Doon lang sa taas. Tama? Maniwala ka sa taas, hindi sa anting-anting. Wala yun. Okay, ito na pangalan ko. Lahat pa may ballpen? Okay. Try mo. Pag napakilala ako, try mo, isulat pangalan mo. Kasi kadalasan, nagpakilala na ako, hindi pa rin may isulat-sulat pangalan ko, sir. Kahit isang litra, hindi mo na may isulat. Try natin, ha? Ito na. Ready na ba? Try natin, ha? Okay, pinabay Mrs. After all, sa tagpagsalga ng may papilos mo na yung Sunday. Nandito na po kayo, iba nagtatanong Mrs. Sam, kayo nandito rito. Nandito kami dahil sa napaka mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman. Sa aking, ang buong detalye sa aking pagbabalik. Sino na isulat? Hindi nga may isulat-sulat, no? Kasi mabilis talaga ako magsalita. No? Pasensya na kayo. Mabilis talaga ako magsalita. No? Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan? O matagalan? Sabi niyo, ikaw naman, no? Wala naman akong sinabing masama. Basta ang tanong ko lang, mabilisan o matagalan? No? Ano, ma'am? Mabilisan na lang. Okay, kasi pag mabilisan, madaling makauwi. Tama? Pero ang sagot ng isa dito, sabi ko tama. Kasi para makita kami, kasi kanina pa kami dito, wala pa kami pangalan. Ako rin wala pa pangalan. Okay, sagot ng isa dito, sir, gusto ko matagalan. Sabi ko, ma'am, bakit matagalan? Hindi naman siya kapagsalita. Sabi ko, ma'am, gusto mong matagalan. Tama yung sinabi mo. Kasi, pag matagalan, talagang feel na feel mo. Kung anong nangyayari sa iyo. Habang tayo nag-usap-usap, talagang feel na feel mo. Lahat ng pag-usapan, nag-absorb sa iyong mind. Kaya paglabas dito, mayroon kang natutunan. Tama? Sabi yung iba, akala ko kung ano. Yun lang. Okay. Kasi, dapat, ang mga OFW, habang nakaupo dyan, talagang nag-absorb sa kanyang mind ang napag-usapan. At dapat may natutunan talaga. Kasi bakit? Ayaw namin, naaalis ka, nakaupo ka lang diyan, tango ng tango, sa speaker dito, yeser. Pero nasa isipan, anong oras mo ba kami pakawalan dito? Kasi nagmamadaling umuwi, kasi malayo pa daw kung inuwian. Tama? Huwag kayong maglala. Makakauwi din kayo. Okay? So, pangalan ko Mr. Sam. Sa probinsya tawag sa akin Samuel. No? Nung pumunta ko na Manila, sabi ko, nung tinatawag ako natin ng mga kapatid ko, yung parents ko, Samuel! Sabi ko, parang hindi magandang dating. Gusto ko, maganda pakinggan. Pagpunta ko na Manila, bumawi ako, sabi ko, gawin ko na ang pangalan ko na Sam. Diba? So, at least, living up naman. Manila na to eh. Pero pagdating sa labas ng bansa, sorry. Pagdating sa labas ng bansa, dapat, huwag yung baguhin mo ng pangalan mo. Huwag mo lang baguhin ang picture para, just in case of emergency, matitiris pa rin kayo ng inyong pamilya. Tama? Kasi yung pag ipinago ng pangalan, dinaligtad ng pangalan, sabi ko ito, suspect. Mga suspecto, may tinataguan. Yung profile pic, dapat ganun pa rin. Lima. Nakaranas kasi kami ganun, nung huminang ang magulang, huminang tulong. Hindi na matiris. Kasi lahat binago. Kaya nahirapan, ang pamilya, pati agency, nahirapan mag-locate, mag-trace sa kanya doon. Sa whereabouts niya, suki. Medyo mahirap. Kaya yun, problema. Kaya dapat, profile pic yung ganun pa rin. Kasi maganda yung profile ko. Pic mo siya, pag yung profile pic mo, ganun pa rin. Maganda kasi, kilala ka agad pag malayo ka pa lang. Sabi ko, sa bakit? Sabi niya sa dito kapon sa kintab eh. Okay! Sam, Barbarossa. Mr. Sam, bakit ka nandito? Kasi nandito rin kayo. Ha? Nandito rin kayo.
nandito ako. Kasi, may maganda tayong pag-usapan. Alam ko marami nang hirap sa Pilipinas. Kaya alis na lang. Tama? Hirap na sa Pilipinas. Naghihintay ng mga pangako mo. 2 taon na wala pa rin. No? Kaya, nakapag-decide na lang na aalis, no? Mga pangako, wala akong sinabi. Wala naman akong sinabi kung sino nangako, di ba? Okay? Kaya, mag-abroad na lang kasi sa Pilipinas. Bakit? May trabaho naman. Maraming trabaho sa Pilipinas. Tama, sir? Kaya lang, malit ang sahod. Mababa. Tama. Ikaw, sir, anong trabaho mo dati sa Pilipinas? Dito ka sa Pilipinas. Sa collection po. Collection ng ano? Messenger. Messenger. Anong kinukulit mo? Nagkapag-isip na tuloy ako. Sabi ko, collection. Kasi isa dito, nung nakaraan. Sir, anong trabaho mo? Sa tagal mo sa Manila. Sabi niya, sir, wala. Talaga, paano ka nabuhay? Wala ka talagang trabaho. Sabi niya, wala. Jumikimpo lang ako, sir. Ganun. Sabi ko, tama. Sabi ko agad dito sa mga ko, ingat kayo. Kasi baka tayo mag-jimpuhan. Bangon sahod! Hindi ko alam, pinusupulong kasi ako. Ngayon po rito eh. So kaya, mag-abroad. Ang tanong, sigurado ba kayo? Tuloy talaga kayo? Tuloy ha? Walang atrasan? Okay, sige nga, tanongin natin. Kamusta ka natutunan kay Mr. Kung 100%? Tama? Kung 100%, ibig sabihin yung excitement mo ngayon, 100% din. Dahil 100%, sana pagdating sa part ko, 100% pa rin. Hindi mabawasan yung excitement mo na 100%. Kasi bakit? Dito, sa module, more on encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Kaya normal, sa mga marinig nyo sa akin, bakang iba, ito lang isipin agad. Ano ba ito? Salit nang i-encourage kami, puro to discouragement. No? Nabaon para naman kami sa utang. Akala nila, tinatakot sila, hindi po. Sinasabi ko lang ang totoo. Bakit? Ang part ko is more on reality. Yung totoong nangyayari, hindi lamang sa labas sa bansa, pati dito sa Pilipinas. Maraming mga OFWs na umalis. Pagdating sa labas ng bansa, no, akala okay na. Pero marami parang hamon at pagsubok na kakaharapin pagdating doon. Nabanggit ni Mr. Bong kanina. Ang dami. Kaya dapat magiging aware. Kasi hindi madali ang pagiging buhay OFW. Mahirap po. Tama yung sinabi ni Mr. Bong kanina. No? Na pag tumingin ka lang, ito ay kontak. Bawal. Yung makipag-holding hand ka lang. No? Kasama mong babae o pisichik. Bawal na bakit? Kasi bakit? May batas dyan. Pag wala kang may ipakita ng katibayan na kayo ay may tinatawag na marriage of contract, kayo ay kasal, pwede kayo makulong. Pag nakulong, napatunayan na nagkasala, kulong, di ba? Kasi wala marriage of contract eh. Ba't kinakipag-holdingan? Bawal na eh. Okay. Pag nakulong, ano ang maging kaso? Nabanggit ni Mr. Bong. Hindi. Ang kaso mo ay illicit relationship or love case. No? Yan ang maging kaso mo. At pag nakulong kayo, may kaakibat na 100 lashes every Friday. Sir, alam mo ang lashes? Hindi ko. Kasi nung nakaraan, sabi hindi ko alam. Sabi ko gusto mo. Gusto mo malaman. Lashes, latigo. Ganon sa labas sa bansa. No? Okay. Ulitin ko yung pagtumingin ka lang sa akin, ma'am, bawal. Sagot ng isa, sana, pwede tumingin. Ang sagot naman ng isa, hindi sa baba. Ganon ang kasimple. Di ba? Kaya dapat, ingat. Sir, bakit alam mo yung part ni Mr. Bong?
Kasi part ko rin yan. Signatory din ako ng Field Certificate. Accredited ako ng facilitator ng UWA. Yung part ko lang, ang hindi nila part. Lahat dito ang daming pilos. Yung part nila is part ko. Yung part ko, hindi nila part. Bakit? Welfare assistance, just in case of emergency. Dapat ingat. Sino mga exabron? Taas yung mga may. Exabron. 10. Sino mga first timer? Taas yung mga may. 15. Sabi niya, bilis pagbilang. Favorite ko subject is math. Sinya, medyo sumisiki pa rin eh. Tagal na ko yun, kapag ano. Yun. Mas marami ang first timer. Tama? First time. Hindi ko kayo magtataka. Bakit ko konti na lang mga exabron? Sabi niya ba? Kung ano, kung isang araw, isa na lang ang tumaas na kamay ng exabron dito na nagpinos. Kung sabi ko, wala pa kayo naisip, bakit halos wala nang bumabalik? May sumagot, Sir, baka nadala na. Ang isa sumagot, Sir, baka ubos na. Ubos na ang decision na babalik yung labas ng bansa. Bakit? Magtatanong ako ulit. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. 15 years, meron. 10 years, meron. 8 years, wala. 5 years, 6 years, meron. 6 years, 5 years. So, natapos mo lahat yung contract mo. Tapos sir. Okay. Kumusta siya? Okay naman. Ayos na. Nakapag-ipo naman. Eh kung hindi, wala kang brace. Ano yung ingat kasi sa ating tiempo. Okay. Exabron. Set. May anak po kayo? Meron. Ilan? Isa. May asawa? Ilan? Yung pag sumagot ka, dali ka. Okay. Sir, dapat sabayan niyo si Sir, mga exabron. Magtanong ako, isa lang ang pipiliin niyo doon at dapat isigaw niyo exabron. Iparinig niyo sa mga first timer. Exabron, itong sagot niyo idea. Pag tinanong ko yung masarap buhay o OFW hindi, ang sagot niyo masarap or hindi. Yung totoong nangyari sa labas ng bansa, ex-abroad, hindi lang sa'yo, maging sa ibang OFWs, ex-abroad, isigaw nyo. Masarap buhay OFW hindi. Wala, isa na sa buhay. Yung totoo, yung sa puso mo, ex-abroad, masarap buhay OFW hindi. 50-50 Hindi. Ang sabi ko kanina, masarap lang o hindi. Kaya pag nag-exam ako mamaya, ang answer is yes or no. Huwag kang sumagot ng true or false. Kasi bakit exam? Wrong pa rin. No? Okay. Kadalasan ang sagot dito, hindi. Bakit sila bumabalik? Kung hindi masarap. Kasi, pasanayan lang yun. Isa-abroad po kayo naman. Okay. Ilang taon sa labas sa bansa mo? 2 years lang. 2 years. Siyempre, pasanayan lang yan. Ikaw ba? Pag sanay ka na sa isang bagay, kahit inaayawan ka na, alam mo, doon ka masaya. No? Di ba? Ayaw mo balikan. Di ba? Pag sanay ka na, inaayawan ka na, pero gusto mo pang balik-balikan. Tama, ma'am? Tama. Tama. Yan. Kasi, wala naman siya kasalanan. No? Tapos, inaayawan na agad. Baka may nung nag-ibang kumpanya. No? Si ma'am, siyempre balikan niya. Kasi doon siya kumikita. Wala namang violation. Bakit hindi ka babalik? Pwede mong kasuhan. Tama? Ganun lang yun. Ako tanong, may sinabi ako masama, wala.
Wala naman eh. Ikaw lang naman ang mapag-isip ng masama. Okay. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na to. Ngayon magtatanong ako eh. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Hindi pa. Ang tanong. Kasi kung pag-usapan natin ngayon, isang batas na dapat mong malaman. Batas. Napakahalaga to. Eh, pasalamat kayo sa inyong agency. Beauty ko ay pinapilos. Marami kayong matutunan dito. Hindi lang puro patawa, pero may matutunan ka na pwede mong i-apply just in case of emergency. Para hindi ka mahirapan, pati agency mo. Kaya sabi ng mga agency dyan, dapat pala lahat may siyang ganun. Tama. Kasi maraming pidos dito. Kaiba ang pidos na to. Hindi lang tumutulong sa OFWs, sa pamilya ng mga OFW sa Pilipinas, magiging sa mga agency, lahat ng mga nagtatrabaho sa isang kumpanya, na humingi ang tulong, tumutulong po kami. Walang pinipili. No? Ibig sabihin, the international public service, may international public service kami dito. Ayos ba? Hindi lang Luzon, Visayas at Mindanao hanggang pagdating sa labas ng bansa. Kaya, pasalamat kayo sa inyong agency dito kay Pinapidos. Ngayon, Mr. Sean, anong batas na yun? Kaya ako'y nagtatanong, kung sino ang nakapag-sign ng kontrata, ang iba hindi pa. Gusto kong malaman sa pamagitan ng pagtaas ng kamay. Sana, tuwing tanong ko na may nangyari sa'yo, sana, hindi mabawasan ng 20% ang excitement mo. Sa 100% kanina. Ulitin ko, sino ang nakapag-sign ng kontrata, taas yung mga kamay? O kunti lang. 10. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata, taas yung mga kamay? O 11. 10 plus 11, ang tumaas ng kamay equals to 21. Plus 10, yung hindi tumaas ng mga kamay equals 31. So kung hindi tumaas ng mga kamay, magtatanong ako, ano kayo? Sabi ni Lord yan, nakatingin na sa atin. Pakialam ko sa iyo. Okay! Ngayon, ganito. Kaya ganito boses ko, may kumukuha pa rin ng buwelo. Hindi ako sanay ng ano lang eh. Kasi bakit? Baka mamaya may makatulog yan. Ngayon, Mrs. Ann, paano kung mayroong hindi nakapag-sign ng kontrata? Mayroong nakapag-sign. Anong mangyari doon? Ganito kasi. Ayon sa batas, ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ni iba dyan, ha? Sign ng kontrata. O, ex-abroad ka, ngayon mo lang ito narinig. Kasi, ngayon ka lang dito. Tama? Ngayon ka lang dito. Sino magpidos ka dati? Nagpidos ka dati? Nakita mo ba kung sa pinapidosan mo? Hindi. Ano yan? Virtual siya? Oo, virtual. So hindi mo ako nakita doon. Tama. Kasi wala naman talaga po doon. Hindi, isang sagot. Isang tanong, isang sagot. Okay. Kaya kung nangyari sa'yo, hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, yung sinabi ko kanina, magbawas ako ng excitement mo na 100%, bawas na ng 20% ang excitement mo na 100% kanina sa paliwanag ni Mr. Bong. No? Kasi inisip ng iba, wow, after nito, no? Kasi pag end of presentation, ang kasunod siyempre, certificate na, anak. Tama ka naman. Pero kailangan, pagdating sa part ko, marami kang malalaman. No? Na ano, katulad ngayon. So kung nabawasan ng 20%, ang excitement ko, natira is 80%. At dapat, ayon sa batas, dapat, after mo pagpidos, sisiguruhin makaalis ka na. Kasi nasa batas yan. 60 to 90 days prior, mulang nag-apply ka at nabisahan. Dapat wala ka na sa Pilipinas. Dapat nasa labas ka ng bansa ngayon. At dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi di ba? Oo nga. Ikaw, nandito ka pa rin. Dapat! Nasa labas sila ng bansa ngayon. Kung mangyari sa'yo,
may ibig sabihin, another 20%. Ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 60%. At dapat, kailangan ka makaalis. Kasi hindi ka lang nagpidos, hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata. Ang iba dyan nakapagbayad ng placement fee. Tama? O, pag nagbayad ng placement fee, ang salary 20,000, magkano dapat maging placement fee? Dapat, equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, 1 month salary. Ibig sabihin, kung nangyari sa'yo, another 20%. Ang mababawas, ang natira is 40%. Sabi ng iba niya nakatingin sa akin, mayroon pa kaya? Mayroon pa. May dalawa pang natira. No? Dapat! Equivalent of 1 month salary. So, bawas na ng 20%, another 20%, another is 40%. At dapat po nagbayad sa anong lugar? Sa Jollibee, sa Jollibee, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, Restaurant. Kaya kung yung banggit, yung mga lugar na yan, nung nakaraan, nakaangat lagi yan. Balikat lang, nakaupo dyan. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, agency. Bakit kami Jollibee? Sumagot yung isa, pinamirinda naman tayo. Tama. Kaya lang hindi niya pira yun. Pira mo yun. No? Ibig sabihin, itong sinabi ni Mr. Bong kanina, no? Yan. Hindi 95, 250,000 bawat isa. Uuna ko ng uu kasi hindi niya man alam yun. No? Papuntang Korea. Ingat. Kinuha ang pera sa loob ng boarding house sa Las Piñas. Sabay tangay. Nung maghanap na mag-follow up, hindi na makakita yung senior citizen na dampuhala. Kaya dapat ingat. Senior citizen pang dumari. Ingat. Kinuha niya lahat yung pension niya. Yun. Lamsak tawag mo. Yung pension, lamsak. Okay. Ingat. Kaya dapat pagbayad sa loob ng agency. Kung nangyari sa'yo, another 20%. Ang mababawas, ang natira, 20%. At dapat, mayroong kaupo lang. Resibo. Sabi ni iba, resibo. Puto, resibo to. Dapat bata ka to. Yung salita na yan, Thailander. Ang ibig sabihin, lahat kayong magaganda at guwapo. Oo. No? Dapat may resibo. Sabi ni Ilo, paano sa atin? Gcash lang. Kasi yung pinakmabilis ngayon. No? Ingat. Oh, yung iba kinakabahan na, no? Takot-takot, Mr. Sam, yung sinasabi mo. Talagang ganyan. Ganun talaga. Ngayon, bawasin ko ulit yung 20%. Wala nang natira sa excitement mo, tama. O ang tanong, isigaw niyo. Ang sagot, ang tanong ko, tuloy hindi. Tuloy! Mahina. Isigaw niyo, tuloy hindi! Tuloy! Sama! Tuloy! Tuloy! Tuloy. Wala nang atrasan. Sabi ni isa dito, tuloy ang laban, walang atrasan. No? Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. No? Sabi isa, parang rally ah. Huwag sumayin sa mga nila rally ah. Kung na yun, hayaan mo sa magkaway-away din, bakit ito nila. Masunod ito lang natin. Okay. Ngayon, pag-pray na natin yung magulo. Magulo, administration, ipag-pray na natin. Kasi lahat naman tayo umutos sa kanila. Hayaan na natin sila. Pambayan natin sa buong may kapal importante. Pray natin, pagdating nyo sa labas naman sa tagumpay kayo. Okay? Yan panalangin namin. Ngayon, Mr. Sam, bakit alam yan? At anong batas yun, Mr. Sam? Ito na. That kung nangyari sa'yo, meaning to say, sana wag naman. Pag nangyari sa'yo, mga ganun, ibig sabihin, you are
a victim of illegal recruitment. Kung lahat yan ay nangyari sa'yo. Ingat, guys. Inutang mo ang pila. Ngayon, nabaon ka na sa utang. Nagpidos ka na. Pagkatapos, after magpidos, magpaluwag ka. Pagpaluwag, wala na pala. Sir, 3 buwan na kami wala rin. Hindi pa rin kami nakalis. Nagtago na yung kumuha ng pila. Ingat. Violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay na kulong nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Kaya dapat, nangyari man sa inyo, dapat may inform yung inyong agency. Kasi maraming gumagamit ang pangalan ng agency sa labas, no? Ang purpose lang, makakuha ng pera sa mga OFWs. Kawawa naman yung agency. Pag nahuli yung suspect sa labas, maaari parang madamay kung sino pakusap ko sa agency. Eh, may nangyari siya, hindi alam ng agency, biktima ka sa labas. Tapos tuloy na ginagamit nila. Inform ang agency para maging aware sila. Bakit? Ano ang maging kaso? Accessories. O, the crime. Hindi madali. Kaya lagi kong sinasabi, alamin mo ang pinasukan mo. Alamin mo ang pagiging buhay OFW. Kasi bakit? Marami kang batas na dapat malaman. Handa, iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Tama? Kaya dapat, ingat. Paano, Mr. Sam? Pagdating sa labas ng bansa, may mga pagbabago. Simple lang yan. Ang iba kung sino-sino na narinig, no? Ang una nyo gawin, pag may pagbago, i-inform agad ang agency sa Pilipinas. Agency sa Pilipinas. Kasi sila naman ang naging tulay sa inyong pag-alis. Wala kayong ibang isipin, tawagan kundi ang agency sa Pilipinas. Malinaw? So, ngayon, kung medyo nahirapan kayo pumunta, sabihin nyo lang kung anong totoo nangyayari. No? Huwag mong sinungaling balik. Marami na kulong dahil sa kasinungalingan. Kaya lang, Mr. Sam, paano kung hindi namin makontak? Okay, mayroon akong number na ibibigay sa inyo. Yung 0948-093997, 0 at 0965-35480. Yan. Pwede niyo tawagan. Sino makausap niyo doon? Yung tao kong tutulong sa inyo anytime. Hindi ka tulad ng iba dyan, bigay ng number, pa-picturean. Oh, picturean mo to, dito. Kanina, yung pinicturean mo. May picture ba yung mga number dito kanina? At ano, sigurado ba na pag tinawagan niyo may sumasagot doon? Wala. Yung number na ibibigay ko sa inyo mamaya, may sasagot doon. Siya po ang action sa problema niyo. At ang kagandahan po, libre ang servisyo. Hindi katulad ng abogado, kung sino-sino mga politiko diyan tawagan mo, hirapan, turo dito, turo doon. Pagkatapos, akala mo, solve na ang problema, nasa labas ka pa ng bansa, pag-uwi mo, sarado ng agency, kaya wala ka nang mapapala. Tama? Diyan, ang kagandahan diyan, mayroong kakatok sa pituan ng inyong agency, ang ginagawa, diplomatic way, ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema. Okay? Ayos ba? Ang kagandahan, libre ang servisyo. Kung sa abogado, magreklamo ka, manalo o matalo, magbayad ka sa abogado, dyan libre ang servisyo. Ayos? Okay. Sinong gusto umuwi ng Pilipinas sa tagumpay? Taas yung mga kamay. Pagtaas ng kamay, hirapan, bigla, no? Thank you. Sino gusto umuwi ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya? Taas yung mga kamay. Okay. Yan. Yan po ang panalangin namin. Mr. Sam, gaano ka totoong sinasabi mo? No? Sa number na may mapunta kami, ibibigay ko sa inyo mamaya. No? So ngayon, actually, ako ang action doon. Hindi kahit sino. Malinaw? Ako ang action doon. Kaya kung nangyari sa iba, may problema na tulungan namin, pwede namin gawin sa inyo ang pagtulong na libre ang servisyo. Dati pag may noon parang year 2000 pa lang. Lahat, pag may narinig ka sa radio, pag sinabi mo, sa Luzon ng Makati, ito si Ruan. For one, ang kapalat si Pinamay Tunul has 50,000 watts. DWIZ. Ako yan. Sa isang radio, pag narinig yun, mula sa Luzon ng Manila, ito ang RSUs. Sa amin ka ba sa ang naglilikod sa pagbabalita? Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si Kagapay natin. Sa isang dyaryo, guys, ako si yung latigo ng bayan. Lumaylo ako lahat doon. Ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, yung Kaagapay. I-search niyo Kaagapay PCTV. Kaagapay
Kung may dita kayo, hindi to picture. O, Kagapay, space, is CPV, Sheila Charlie Tango Victory. No? I-search nyo. Pag nakita nyo dyan sa cellphone nyo, ipakita nyo sa akin kung na-search nyo. Makita nyo, nakasalaming kulay itim. Yan. Yan. Nakasalaming kulay itim. Nakasombrero kulay itim. Walang iba kundi ako yan. Kaya pag nakita nyo, wala kayo ibang gagawin. Kung hindi, i-subscribe nyo. Ayos ba? Ayan, makikita nyo lahat ng mga inaksyonan ko dyan. Ang iba hindi ko pinapasok dyan. Mga year 2000 pa. No, nandyan. Okay? Kung nagawa namin, Mr. Sam, gaano katotoo ang sinasabi mo? Okay.